morning mga Mamshi. Welcome back to my channel. This is Mamshi B. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. For today's video ay isi-share ko po sa inyo yung problema ko po dito sa aking closet or lagay namin ng mga damit or aparador, tawag ng iba. Ayan. Dahil nung una po hindi ko alam kung ano yung pang-aalis ko rito, nag-research din po ako kung ano po yung dapat gawin at dapat ilagay sa problemang ganito. So, keep on watching! So, ayan mga mamshi, kung makikita niyo po, nagsuot po ako ng mask kasi ayon po sa nabasa ko, nung nag-research po ako, ang amag po, kasi po ang naging problema ko ay ito pong nagkaroon po ng mold, white mold yung aking cabinet or aparador na pinaglalagyan namin ng mga damit. Parang puting ano po siya, pulbos na puti-puti na nakadikit dun sa wood. So, ayon po sa nabasa ko, pag nalanghap puraw ng tao yung mold na ito ay makakasama po, lalo pagka dumiretso po sa lungs natin. So, kailangan po may safety precaution tayo, nakamas tayo. Then, kailangan nga po ay magsuot din ng gloves. So, magsusuot po ako ng gloves maya-maya. Ayusin ko lang po yung mga dapat gamitin. So, ayan mga mamshi, kung makikita nyo, yan po yung cabinet namin or aparador. Yan po. Kung mapapansin nyo po, ayan, malinis na malinis kung titingnan nyo. Pero, nagulat po ako nung pagbukas ko. Kahapon ko lang po nakita yan. Ayan, buksan po natin. Hindi po muna ako nagsuot ng gloves. Mamaya na po. Pagkaanin ko. Ayan. Ayan. Yan po yung nakita ko. Ayan. Ang dami po. Sobrang dami. Ayan. Buong ano po meron eh. Buksan po natin ang kabila. Yan po. Ang dami po. Yan. Simula taas. Yan po. Simula taas hanggang ano. Dito po sa mga gilid ng ating closet. Ito puro mga mold na to ay delikado kapag nalanghap nyo kasi diretso po sa ating respiratory tract or sa ating lungs. Ayan. Kaya kailangan po suot po tayo ng mask then gloves kapag maglilinisin natin. Ang una po natin gagawin ay tatanggalin natin yan, pupunasan natin yung mga mold na yan. So, ito mga mamshi, ito po yung basahan. Medyo basa po ito. Hindi po basang-basa, yung tamang-tama lang po. Ang gagawin po natin, una natin gagawin ay lilinisin natin. Tatanggalin natin yung mga mold na yan. So, ganyan po. Kailangan po nakamas kayo. Hindi na po ako nag-gloves para mas maano ko pong maigi yung basahan. Ingatan na lang po yung maghugas ka agad ng kamay. So, ayan po. Yan. Subukan natin tanggalin. Yan po. Pasensya na po, medyo madilim na.
Yan po. Ito po yung nakuha natin. Ayan. Ayan. Mga mold. Kailangan po linisin natin ng maigi yung mga gilid. So, ayan mga manchi, kung makikita niyo, kailangan po natin punasan. Yan. Yung mold. Yan. Yan. Kung nasaan yung mga, ito po, ang dami. Kailangan po anuhin natin, maigi. Yan. Yan dito po sa baba. Kailangan po muna natin alisin, punasan natin. Then, saka po tayo mag-a-apply ng solution kung ano po yung pwede natin ilagay para hindi na po siya bumalik. Mag-experiment po tayo. Titingnan natin kung talagang hindi na po babalik. So, ayan po, dumikit na po sa mga jacket ng anak ko. So, ayan. Ayan mga mamshi, ang solution po na gagawin natin ay 1 cup of water. Tapos, ayan po nga po na, baking soda po. Ayan. 1 tablespoon na po yung inano ko kasi sobrang dami na po. Gawin po natin 2 tablespoon. Napakadami pong gamit nitong ating baking soda. Ayan. Ito po. Sama na natin itong Tapos, haluin po natin. Yung baking soda po yung nilagay natin. Then, lagyan po natin ng 1 tablespoon ng suka. Ayan. Then, haluin po natin mabuti. Ito po ang gagamitin natin ipapahid po natin dun sa ating cabinet. Experiment po natin kung ano ang mangyayari. Kahit after 2 days or 4 days po siguro ay meron ng mangyayari. Titingnan natin kung babalik pa po yung mold o hindi na. Kung effective po ba tong baking soda with vinegar. Yung iba naman po, ang pinahid nila sa ganyan pong mold ay dishwashing. Inalo po nila sa water. Yung iba po naman ay medyo mainit na tubig. Mainit na tubig at saka hinaluan po nila ng detergent and bleach. Yung iba po naman ay bleach lang ang hinalo. So, ganito lang po gagawin natin. Dadaw-daw natin to. Then, tigaan po natin. Yan, yung banayad lang po yung basa. Hindi naman po yung sobrang basang-basa. Basta na-absorb po nung basahan yung ating solution na baking soda with vinegar. So, ayan, lalapag ko po muna to. Ayan. Ito po, yung nilinis po natin kanina, pahiran po natin. Simula taas hanggang baba. So, ayan po. Yan. Ito lang po yung ginawa kong sample sa inyo. Pero mamaya po, lahat po ng buong closet po na to, buong cabinet ay papahiran ko na, tatanggalin ko yung mga nakadikit na mold. So, ayan. Ito pa pong isa. Pahiran natin. Ayan. Daw-daw po natin uli yung basahan, then tiga. Ayan. Then, pahid po natin ulit. Simula taas. Kailangan niya ma-absorb po ng wood yung ating
mixed solution na baking soda with vinegar. So, ayan po. Nakita nyo naman po, malinis na malinis na. So, in-apply lang po natin to baking soda with vinegar. Tingnan po natin kung magiging effective. So, ayan po. Huwag pong kalimutang magsuot ng mask kasi delikado po talaga ito. Nabasa ko na pwede po itong pumasok o mapunta sa ating lungs, yung mga mold na yun. So, ayan po. So, ayan mga mamshi, bibilang po tayo ng 2 days na po siguro yung 2 days hanggang 4 days po, yung pinakamatagal na paghihintay natin. Ang alam ko po kahit po siguro 1 day lang, baka kinabukasan. Kung talagang effective po yung pinahid natin na solution na baking soda with vinegar, ay mawawala po yan. Hindi na po magkakaroon ng panibagong mold. Pero kung hindi po, effective yung ginawa natin, baka bukas lang din po ay meron na naman yan. So, tingnan po natin, abangan natin. So, ayan mga mamshi, ngayong araw na to ay day 1 po ng ating ginawang experiment dito sa ating closet cabinet. Ayan. Wala pa po akong ginagawa dyan. Ngayon ko pa lang po bubuksan yan. So, this is the first day. Then, tingnan po natin kung ano ang nangyari sa pinahid nating mixed solution na baking soda with vinegar. Kung effective nga po ba or bumalik po yung mga mold after 1 day. Pero bibilang po tayo ng 4 days bago natin talagang malaman kung babalik pa. Pero i-update ko po kayo araw-araw hanggang mag 4 days or 1 week. Wow! So, ayan na po mga mamshi. Wala pa pong bumabalik uli na mold. Ayan. Ito po yung isa. So, ayan. Hindi ko po ito ginalaw simula nung pinahiran ko kahapon. Pinatuyo ko lang po sa electric pan. Tinapatan ko po siya ng electric pan. So, ayan po. Hindi ko pa po ito ginagalaw. Ang katunayan po na talagang hindi ko po ito ginalaw ay ayun po. Kung makikita niyo, madilim. Saglit lang po. Ayan o. Kung makikita niyo, may mold. Ilalapit ko po kayo. Ayan po o. May mold pa po doon sa dulo. Hindi ko pa po talaga yan ginalaw. Hindi ko inalis para maipakita sa inyo na ayan, mold din po yan na hindi ko po ginalaw to after na magpunas ako nito kahapon. So ito lang po yung ginalaw natin. Yan, wala na po dahil kahapon po kung makikita nyo before and after, yan, wala naman pong bumalik pa. Yan po, hindi ko pa po ginagalaw yan. Kasi ang sabi ko po sa inyo ay lilinisin ko na yung buong cabinet. Ito po talagang hindi ko ginalaw para maipakita sa inyo na after ko pong lagyan ng mixture solution ng baking soda and with vinegar ay wala po akong ginawa. Pagkatuyo po nito ay isinara ko na po ulit. So ayan, abangan po natin bukas day 2. Yan guys, this is the second day na pinahiran natin ng mixture na baking soda with vinegar yung ating cabinet. Tingnan po natin kung ano nangyari, kung bumalik po ba yung amag or wala. Ayan, malinis na malinis pa rin po. Ang kabila po. Ayan, ganun din po. Yan po ang ating day 2. So, ayan mga mamshi, this is pang 5th day na po. Ginawa ko ng 5th day.
Gusto ko nga po gawing hanggang 1 week para titingnan ko kung talagang babalik pa yung amag. Ayan, no, kung makikita niyo po, wala na po kahit isang bumalik na mold o amag. Yan po. Wala po akong ginagalaw dyan. Araw-araw po yung nakasara. Itong closet cabinet namin. Yan po ang katibayan. No? Dahil ayan pa po yung amag dyan sa ano. Hindi ko pa po talaga nilinis yan. Kundi ito pa lang pong dalawa na pinahirang ko ng ating mixture na baking soda with vinegar. Effective po talaga. Ayan. So, ayan na po ang gagamitin ko dito sa aming closet cabinet. Ayan.